Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na sampahan ng mga kasong administratibo at kriminal sina dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, dating Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica, at iba pang opisyal na pumirma sa Sugar Order No. 4. Nanindigan sina Sebastian at Serafica na malinis ang kanilang konsensya nang humarap kanina sa Kamara. Kinwestiyon din ng isang kongresista kung bakit hindi raw inimbita si Executive Secretary Vic Rodriguez kahit nabanggit na posibleng sangkot din siya sa kontrobersya. Narito po ang sanib puwersang pagtutok ni Tina Paniban-Perez at Maki Pulido. Dahil sa kanilang paglagda sa Sugar Order No. 4 na pinapayagan ang pag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal, inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na sampahan ng kasong administratibo at kriminal sina dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, dating Sugar Regulatory Administration Administrator Hermenegildo Serafica at SRA Board Members Roland Beltran at Gerardo Valderrama Jr. Ipinaliwanag ni Sebastian sa pagdinig na nilagdaan niya ang Sugar Order No. 4 sa ngalan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil akala niya may kapangyarihan siyang gawin ito batay sa memo mula kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Hiningi rin daw niya ang clearance ni Rodriguez pero hindi ito nag-reply sa text. Sabi naman ni Rodriguez, hindi siya nag-reply dahil hindi pa nila ito napag-uusapan ni Pangulong Marcos. Ilan sa inirekomendang kasong administratibo ng komite ay serious dishonesty at gross insubordination, habang sa kasong kriminal, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Anti-Agricultural Smuggling Act at usurpation of official functions. Lumagda sa 75-page committee report ang 14 na miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at tanging si Senator Risa Ontiveros ang hindi sumang-ayon dito. There were facts established that they went beyond what was expected of them, bordering usurpation. The good faith presumption was rebutted. 'Di ba? Alam naman nila na yung non-reply siguro among others, non-reply sa approval would not be tantamount to approval. Para kay Senator Risa Ontiveros, tila may ginawang mga fall guy. Naniniwala raw ang senador na in good faith ang paglagda ni Sebastian dahil kailangan ng mag-angkat ng asukal dahil sa napipintong shortage ng asukal. Mali naman daw na isisi na lahat kay Sebastian na wala namang kinubrang pera. Sabi ni Minority Floor Leader Coco Pimentel, sana mas naging mapagpatawad ang komite dahil mukhang nagkaroon lang naman ng miscommunication. There were people who were persistently asking for approval, decision, or feedback persistently. And their requests for information or advice or decision were purposely not replied to, not responded to. You want them to go to jail? I mean, mas forgiving po ako. Nasa pagdinig naman ng Kamara tungkol sa Sugar Order No. 4 sina Sebastian at Serafica. Si Sebastian hindi raw muna magkokomento sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee. No comment nga ako kasi di ko pa na-consult ang... Sa pahayag naman ni Serafica, hindi na raw nagulat sa rekomendasyon. Nakakalungkot lang daw na hindi nabigyang halaga ang mga iprinisinta nilang ebidensya. Patuloy naman daw siyang makikipagtulungan sa investigasyon. Malinis daw ang kanyang konsyensya at wala raw siyang tinatago. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon sina Sugar Board members Attorney Roland Beltran at Aurelio Valderrama Jr. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara, tinanong kung bakit hindi inimbitahan si Executive Secretary Vic Rodriguez kahit nabanggit na posibleng sangkot siya sa kontrobersiya. They have actually admitted that the executive secretary is not part of it. So there was actually an answer from the end of Mr. Sebastian and Mr. Serafica. So it was actually under oath. Sinubukan namin makuha ang panig ni Executive Secretary Rodriguez, pero dati na niyang sinabi na walang basbas ang ginawang pagpirma ng mga dating SRA officials sa Sugar Order No. 4.
Tinapos na ng 2 komite ang investigasyon sa Sugar Order No. 4 kanina at malinaw raw na may pagkakamali sina Sebastian at Serafica. Dito po sa investigation na ginawa niyo, will there be a recommendation from the 2 committees to file charges against those individuals? Oh yes, there is. There will be a recommendation. Will come out next week. Nanindigan naman sina Serafica at Sebastian na malinis ang kanilang konsyensya. Your Honor, in this case of SO4, nobody influenced the members of the board, including me. There is no consideration of whatsoever, Your Honor. My conscience is clear. My conscience is clear. Sir, sabi kanina ni Sir Serafica, his conscience is clear. Kayo po, can you say the same thing? Maki Pulido, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pansamantalang ipinasara ng Bureau of Customs o BOC ang ilang bodega ng asukal sa May Kawayan sa Bulacan. Nagriripak umano ang bodega ng imported na asukal at hinihinalang smuggled. Itinanggi yan ng isa sa mga warehouse manager at sinabing legal din daw ang laman ng kanilang mga bodega. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive! Siyam na bodega ng asukal sa May Kawayan, Bulacan ang magkakahiwalay na pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Customs, mga pulis at sundalo kagabi hanggang kaninang madaling araw. Sa siyam na target ng inspeksyon, 6 na bodega ang nakitaan ng mahigit 180,000 na sako ng asukal. Merong imported, meron ding local. Ang isa pa natin natanggap na information is nirepack lang po itong mga imported na smuggled sugar into locally manufactured or locally refined sugar daw. Sinasabi po ng derogatory information is smuggled po ang mga asukal na ito at nire-repack lang sa local upang mukhang locally refined po. Ang umano'y repacking ay bahagi ng intelligence report na naging basihan para magsagawa ng inspeksyon ng customs. Nakatakdang kumuha ng sample ng asukal ang Sugar Regulatory Administration para isalang sa masusing pagsusuri. Meron po tayong SRA pinapadala mga chemist upang suriin po at i-lab test po yung kumukuha sila ng mga samples, susuriin po nila sa lab nila at nagbibigay po sila sa atin ng laboratory results kung local nga ho ba siya o hindi. Itinanggi ng isa sa mga warehouse manager na sangkot sila sa repacking. Nakahanda rin daw ang mga kaukulang dokumento para patunayang legal ang laman ng mga bodega. Nabigla, nagulat kasi talagang kami hindi ko ine-expect na mapapasara kami considering na we have the proper documentations para sa mga yan . Sa pagpapasara sa bodegang ito, hindi lang mga empleyado nila ang tinamaan. Dahil sabi ng pamunuan ng bodega, apektado rin ngayon ang operasyon ng kanilang mga kliyente na umaasa sa asukal na nakatakda na sanang i-deliver sa kanila. Talagang tataas ang percentage ng shortage sa sugar. Yun ang mangyayari. Yun ang nakikita kong dahil nga pinahold pinasara . Siyempre, stop operation kami. Wala kaming deliveries. Wala talaga lahat. Kumbaga chain reaction na to . Ginarantiyahan naman ng customs ang mga bodega na bibilisan ang pagsuri sa kanilang mga isusumiting dokumento para muli silang makapagbukas. Sa mga operasyong isinagawa ng Customs Intelligence and Investigation Service ng Manila International Container Port sa mga bodega ng mga asukal, 15 ang nananatiling nakasara ngayon. 2 naman ang inirekomendang makapagbukas na muli. Sinasabi nga po kagad namin, ibigay nyo kagad po yung mga dokumento, lahat ng required na documents. Kung makita po namin, give us 1 to 2 days, i-open po kagad namin. Wala pong itatagal ang pag-open po ng inyong bodega. Kumpletuhin nyo lang po at siguraduhin po natin yung inventaryo compared dun sa documents na inyong naipresenta ay tama. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mahigit 800 bilyong pisong investment at libo-libong trabaho para sa mga Pilipino ang inuwi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang pagbisita sa Indonesia at Singapore. At nakatutok si Ivan Mayrina. It is always going to be good to come back home. At lalong-lalo na kapag tayo merong namang magandang balita ng kaunti. Pasalubong ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang state visit sa Indonesia at Singapore, ang mga investment ay inaasahang lilikha ng libu-libong trabaho. Sa Indonesia, aabot sa halos $8.5 billion sa halaga ng investment na nakapaloob sa mga pinirmahang Memorandum of Understanding at Letter of Intent
sa pakikipagpulong ng Pangulo sa mga negosyante roon. Pinakamalaki ang aabot sa $7 billion na public-private partnership para sa infrastruktura at mahigit $800 million naman sa industriya ng tela, damit, renewable energy, satellite gateway, wire global technology at agri-food. May $622 million naman para sa supply ng coal at fertilizer. Mga mahalagang produktong lubhang kailangan lalo't naharap tayo sa mga hamon sa enerhiya at agrikultura. Sabi ng Pangulo, 7,000 trabahong inaasahang malilikha mula sa mga kasunduang ito. Nariyan din ang ibang mga kasunduang magpapatibay sa relasyon ng dalawang bansa. Halos $6.5 billion sa mga nakuhang investment mula sa mga negosyante sa Singapore. Mas maraming trabaho din na nabuksan para sa mga Pilipinong nais magtrabaho doon. 5,000 aircraft technician, 3,000 healthcare worker, 1,000 skilled worker sa engineering industry, 500 manggagawa sa edukasyon at 300 naman sa information technology sector. These investments, if we put it all together, value $14.36 billion or 804.78 billion Philippine pesos. This will support our country's economic recovery efforts and create more jobs for Filipinos here in our country. Pero ayon mismo sa Pangulo, may mga pagkakataong lilipas ang panahon bago may sa katuparan ng posibleng benepisyo. Pero nauna din niyang sinabi na may mga agaran din namang mararamdaman, tulad ng mga kasunduan sa pag-angkat ng coal at fertilizer, gayon din ang suporta sa pangingisda at agrikultura. Gagawin natin lahat na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at may itatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Tataas ng halos 40 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. At posibleng hindi pa raw matapos dyan ang problema kung mananatiling mahina ang piso kontra dolyar. Tinutukan niya ni Joseph Moro. Nagmamadaling nagbayad ng kanilang kuryente si Joyce, naputulan na kasi sila matapos di makabayad ng 2 buwang bill na nagkakahalaga ng 1,800 pesos. Pero hindi pa rin buong mababayaran ni Joyce ang bill nila. Ito lang muna. July ang babayaran mo, Opo. may August ka pa. Hirap talaga ang buhay, sir. Tapos gumastos pa kami sa ospital. Kaya sana kung papayag lang po. Pinayagan naman siya na kalahati muna ang bayaran pero may utang pa siyang 900 pesos. Diskarte pa ang kailangan ni Joyce dahil ngayong Setyembre, tataas na naman daw ng halos 40 centavos kada kilowatt hour ang singil ng Meralco o 78 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Sabi ng Meralco, humihinang halaga ng piso kontra dolyar at ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang mga dahilan ng dagdag singil. Mas mahal na raw kasi ang generation charge at singil sa kanila ng mga power producer at mga kakontrata nilang supplier ng kuryente. Para sa bill ngayong Setyembre, ang halaga ng dolyar na kasama sa komputasyon ay 56.15 pesos kada dolyar. Nitong Martes, bumulusok sa 57 pesos kada dolyar ang halaga ng piso. Since the power plants operations are heavily dependent on the movement of Forex, nagkaroon talaga ng impact yun. So pagbenta nila sa amin, syempre nakapasok na yung costs na yun. Kaya tumaas ng ganito yung rates. Posibleng hindi pa dyan natatapos ang pagtataas sa singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, kung patuloy na mananatili sa 57 pesos kada dolyar ang halaga ng piso, posible may epekto ulit yan sa presyo ng kuryente sa susunod na buwan. We will feel an increase in the generation charge. Yung IPP as a group of suppliers, 98% of their cost is dollar denominated. And then for the generators under power supply agreement, 36% or around 1/3 of their cost is dollar denominated. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Sinampahan na ng mga kasong administratibo at suspensyong aabot sa 70 araw ang 5 sa 7 guro ng Bacoor National High School na inireklamo ng ilang estudyante ng pang-aabuso. Patuloy naman ang investigasyon sa 2 iba pa. At nakatutok si Ian Cruz. Kasong administratibo ang isinampa ng Department of Education laban sa 5 sa 7 guro ng Bacoor National High School sa Cavite na inireklamo ng pang-aabuso ng ilan nilang estudyante. Hindi mo na pinangalanan ang mga inirereklamong teacher. Sabi ng tagapagsalita ng DepEd na si Attorney Michael Poa, maharap sila sa reklamong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at paglabag sa Child Protection Policy ng DepEd alinsunod sa Department Order No. 40 Series of 2012.
Kaakibat po ng formal charge yung preventive suspension. That is good for 90 days. Binibigyan po natin ng pagkakataon yung mga nasasakdal to choose between a proceeding na by position paper only or by trial. Ang investigasyon naman sa dalawa pang inirereklamong guro, patuloy daw na gumugulong. Kulang pa raw kasi ang ebidensya, kaya muli nilang hinihikayat ang mga biktima ng umano'y sexual harassment na makipag-ugnayan sa kanila para mapagtibay ang kaso laban sa sinumang mga sangkot. Nagbukas ang DepEd ng email address at 2 landline hotlines para sa report ng mga pang-abuso. May cellphone number din na pwedeng tawagan kahit lagpas na sa working hours. The Vice President and Secretary of Education, Sara Duterte, also understands the situation of the victims and wants the victims to have a direct line. Direct line po siya kasi naiintindihan natin yung embarrassment at yung sensitivity ng matter. Kahapon, 2 sa mga dating estudyante ng Bacoor National High School sa Cavite ang humarap sa mga mamamahayag at ikinuwento ang naranasan daw nilang pang-aabuso ng kanilang lalaking guro. Hinihimas niya yung katawan ko, nangihipo siya, tapos sa ibang students naman na nakikita niyang gwapo, tinatawag niyang baby yun. Tinatanong niya po ako kung may experience na daw po ako sa mga bakla. And sabi ko po wala. Tapos tinanong niya po ako noon kung gusto ko daw po bang subukan. Tapos sabi ko po hindi. Ang organisasyong Enough is Enough na binuo ng mga biktima mula sa mga paaralan, nais makausap ang pamunuan ng DepEd. Nananawagan po kami kay Sara Duterte, hindi lamang bilang kasalukuyang head ng DepEd, ngunit bilang isang ina rin, nais naming magkaroon ng closed door open dialogue upang mapag-usapan ang iba pang mga kailangang reforma sa current policies. Hinihintay raw ng DepEd ang formal na komunikasyon mula sa grupo para ma-relay ito sa Vice Presidente. Ayon naman sa grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, may mga estudyante mula sa 11 paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagsumbong sa kanila ng pang-abuso sa campus. Kasuhan ng criminal at administrative cases ang mga predator, i-revoke yung lisensya nila at para hindi na po sila makapagturo at i-blacklist po sila sa mga eskwelahan. We are really strengthening our child protection unit. So maganda naman po yung panukala. However, that being said, dapat po talaga mag-come forward yung ating mga complainants through the hotline and through the email address. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nabawasan po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 5.2% o katumbas ng 2.6 million ang unemployed na mga Pilipino sa nasabing buwan. Mas konti sa halos 3 million na walang trabaho nitong Hunyo at pinakamababa rin simula Enero ngayong taon. Dumami kasi ang bilang ng mga Pilipinong nagkatrabaho sa 94.8% o katumbas ng 47.39 million. Nadagdagan din ang mga underemployed o yung mga Pilipinong naghahanap ng dagdag na oras o dagdag na trabaho kung ikukumpara sa bilang nitong Hunyo. Ayon sa PSA, pinakamarami pa rin ang mga namamasukan sa services sector, sinundan ng agriculture at industry sector. Nangangamba ang mga medical professional na kung gagawin na lang voluntaryo ang pag-face mask sa labas, baka tumaas ang mga kaso ng COVID-19 at maging delikado para sa mga bata, senior citizen at may comorbidity. Tinanong din namin ang ilang kapuso kaugnay niyan. Tinutukan niya ni Leigh Alves. Executive order na lang ni Pangulong Marcos ang hinihintay para tuluyan ng maipatupad ang optional o disapilitang pagsusuot ng face mask sa labas matapos itong irekomenda ng IATF. Pero kung ang mga medical professional ang tatanungin, hindi pa ito ang tamang panahon para gawin ito. Mismong Department of Health na rin daw ang nagsabing mababa pa ang booster coverage ngayon. Kaya kung may luluwagan mang restrictions, huli raw dapat ang mask mandate ayon sa Philippine College of Physicians. Medyo nakakalungkot kasi ginawa nilang optional yung pagsusuot ng face mask na sa tingin namin kaming mga health experts ay it encourages yung complacency sa pagsunod ng mga protocols. Ito yung magiging malaking problema natin.
Base sa mga pag-aaral, ayon sa DOH, bumababa ng 70 hanggang 80% ang tsansang maimpeksyon ng COVID at iba pang respiratory diseases kapag nakamask. Kaya pangamba ng medical experts, kapag naging optional na lang ang pagsusuot ng face mask, malamang daw na tumaas ang impeksyon at mas delikado ang nabibilang sa vulnerable population, gaya ng senior citizens at may comorbidities, pati mga batang walang bakuna. National emergency situation na yun nga is pinag-uusapan, sabi ng Pangulo, iano daw sa hanggang December. Sana yung pagmamas iano na rin hanggang December para maobserbahan pa rin natin. Mas mabuting hintayin na lang muna natin na talagang mag-stabilize ang ating kaso. Kasi ganito, no? Bumababa, mamaya umaakyat na naman. Bukod daw, mababa ang ating booster. Ang booster ay kailangan para maiangat ang proteksyon, especially against the Omicron variant na siyang umiikot sa atin ngayon. Tinanong namin ng ilang kapuso kung handa na ba silang di magsuot ng face mask sa labas. Dapat lang talaga natanggalin yung face mask kasi pahirap po talaga siya. Dahil ako nga po, hindi ako masyadong makahinga kapag may face mask. Sana pa rin, huwag nilang tanggalin yung face mask kasi may COVID pa rin eh. For safety rin ng family natin. Gusto ko na talaga matanggal ang face mask kasi hirap na po ako maghinga sa paglalakad ko, lalo na sa edad kong 52 years old. Para po sa akin, kuya, hindi po. Kasi katulad po sa akin, meron po akong mga estudyante. Protection po kasi yun eh. Ayon sa Department of Health, recommendatory lamang ang IATF resolution na kailangan pa ng approval ng Pangulo. Ang posisyon daw talaga ng DOH ay ipagpatuloy ang pagmamask, subalit may ibang bagay daw na dapat ikonsidera. Kailangan daw balansehin ang kalusugan at ekonomiya. Ang optional masking ay para lamang daw sa outdoors, yung hindi matao at maayos ang ventilation at para sa low-risk individuals. Ayon sa World Health Organization, bagamat bumababa ngayon ang mga kaso ng COVID-19 at bilang ng mga namamatay, walang kasiguruhang magtutuloy-tuloy ito. Nito nga lang daw nakaraang linggo, isang tao ang naitatalang namamatay sa COVID-19 kada 44 na segundo. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Pinakinggan din natin ang boses ng ating mga kapuso online. Sabi ng isang netizen, dapat lang daw na gawing optional na ang pag-face mask outdoors dahil halos lahat naman daw ay nabakunahan na. Ang sabi pa ng ilan, bukod sa sagabalaan nila ang face mask, dagdag gastos pa raw. Mahirap din daw huminga kapag naka-face mask. Pero meron ding hindi pabor. Mas gusto raw niya na naka-face mask at gawin pa rin itong mandatory. May nagsabi rin na hanggang hindi pa raw sinasabing COVID-free ang Pilipinas, mas maigi raw na mag-face mask pa rin. Pwede rin naman daw na ang mga may sakit tulad ng ubo ang mag-face mask para hindi makahawa. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. Pwede rin po kayong mag-stitch o duet ng boses mo sa TikTok videos ng 24 oras. Nasawi po ang isang boksingero matapos mawala ng malay sa gitna ng kanilang pagsasanay. Nagkaroon daw siya ng pagdurugo sa kanyang utak. Doble dagok pa sa pamilya ng boksingero na na-scam at natangayan ng pera. Nakatutok si Salima Refra. Larawan ng lakas at liksi ang 18 anyos at pasibol na professional boxer mula Cavite na si Axel Van Dignos. May mga nakamit na siyang medalya sa flyweight division at sumusunod na rin sa yapak ng kanyang ama at coach na si Mang Charlito. Pero lahat ng mga pangarap ni Axel at kanyang pamilya biglang gumuho. Habang nagsasparing kasi noong isang linggo sa isang gym sa Makati, biglang nag-collapse si Axel. Ilang araw siyang nakomatos sa ospital bago pumanaw linggo ng gabi. Ngayon ako nakaramdam ng ganito kasakit. Grabe, di ko mawari ba. Sakit talaga. Di nga po ako makapaniwala na nangyari yun sa kanila. Bigla na iniwan na po kami. Sobrang sakit po talaga. Ayon kay Coach Boy, nagsimulang malakas ang kanyang anak pero mabilis daw itong napagod noong ensayong yun. Maganda naman yung galaw niya, pati suntok niya malakas. Pagkatapos ng 2 rounds, nagsabi siya sa akin, "Pa, pagod na ako." First time niyang nagsabi sa akin ng gano'n pag nag-sparring.
Ayon sa ospital ng Makati kung saan isinugod si Axel, uncal herniation secondary to severe traumatic brain injury ang sanhi ng pagkamatay ng binata. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagdurugo sa kanyang utak. Usually happens po na biglaan. So dahil po ito to the injury po sa ulo due to repeated blows to the head, so pwedeng magkaroon ng intracranial bleeding. Dahil po ng bleeding, nagkaroon po ng increase po ng pressure sa loob ng ulo. Kaya naipit po yung part po ng utak na nagpo-control po sa paghinga at saka pagtibok po ng puso ng pasyente. Hindi na raw naoperahan si Axel dahil unstable ang kanyang kondisyon. Ayon kay Coach Boy, round robin sa 3 boksingero sa magkakalapit na mga timbang ang naging sparring. Lahat nakasuot ng headgear at naka-mouthpiece. Bantay sarado rin daw ng mga coach ang mga palitan ng mga suntok. Agad rin daw nadala sa ospital si Axel. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga sparring partner ni Axel pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Ang mas masakit pa, may nakuha pang mang-scam kay Coach Boy habang nanghihingi ng tulong para sa nakaratay noong anak. Sabi niya, banggitin mo na lang muna yung 6-digit number dyan sa last na message na dumating. Yun pala yung OTP. Sunod-sunod na yung withdraw ng 5,000, 5,000, 5,000 hanggang sa umabot ng 16. Wala na. Yung laman 16,807. Ubos-ubos talaga, simot. Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Nagbabala si DILG Secretary Benher Abalos sa patuloy umanong operasyon ng mga illegal na small town lottery o STL. Ang PCSO, aminadong malalim ang problema ng illegal na sugal pero masosolusyonan naman daw yan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pulisya. Nakatutok si Cedric Castillo. Hindi lang nagpapataya, tinatangkilik din mismo ng kubrador na si Arnel ang small town lottery sa outlet na ito sa Quezon City. Pabarya-barya lang daw pero halos araw-araw daw siya kung tumaya. Diyan po ako kumukuha ng panghanap buhay ko rin po. Kahit po paano nakakaraos po kami ng mag-iina ko. Hindi naman daw sa pagmamalinis pero para kay Arnel, mas kaaya-aya pa rin sumugal sa ligan. Sa illegal po hindi ko po makikita ang pamilya ko kung anong magagawa sa akin kung makahuli sa akin. Nasolba ko ng kulungan. Kahapon sa press briefing ng Malacanang, nagbabala si DILG Secretary Benher Abalos tungkol sa anyay patuloy umanong pag-ooperate ng mga illegal na patayaan ng STL. STL are given franchises by the PCSO. So kami, ang susundin namin kung ano yung binigyan ng franchises because these are the legal entities. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. Tinatayang nasa 20 billion pesos ang ambag ng small town lottery sa Kabanang Bayan taon-taon. Ayon mismo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, lugi ang publiko ng bilyong-bilyong piso dahil sa mga illegal na STL. We would look at easily 30-40% of unrealized revenue dahil sa mga illegal operators. The ideal is zero. Yeah. So if we have anything up higher than zero, then I think that's alarming. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations nitong nakaraang buwan para sa 2023 budget ng PCSO, aminado ang ahensya na malalim ang problema ng illegal na sugal. It's a problem of culture. Hindi talaga masugpo yung conspiracy on the ground, no? So, kasi may mga ibang nakikinabang. Para matiyak na mas tatangkilikin ng publiko ang legal at maalis o kaya'y mabawasan man lang ang mga illegal. Kailangan daw ng PCSO ang tulong ng lokal na pamahalaan at ng mga alagad ng batas. Wala pang pahayagang Philippine National Police. May paalala naman ang PCSO sa mga mananaya. Ang kagandahan sa legal entities like PCSO, matalo ka man sa premyo, panalo ka naman sa tulong sa kapwa-tao mo. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Posible umanong sa mga payment at messaging app na kukuha ng mga scammer ang impormasyon ng mga cellphone user. Yan ang tingin ng National Privacy Commission kaugnay sa issue ng text scam. Sa pagdinig ng Senado kanina, pinuna naman ni Senadora Grace Poe ang ginagawang aksyon ng National Telecommunications Commission o NTC kaugnay dito. Nakatutok si Victoria Tulad. Scamming is getting more personalized and targeted. This is a clear breach of data
Mula nang magsimula ang 2022, 3 text blasts pa lang daw ang ipinadadala ng National Telecommunications Commission o NTC sa publiko para balaan sila laban sa mga text scams. Pinunayan ni Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services, na nagsagawa ng unang pagdinig nito tungkol sa issue. For 2022 alone, Your Honors, we were able to send 3 text blasts. May 2022, June, and August 2022 po. Konti nun, ha? 3 lang, ha? Yes, ma'am. Samantala, don't you have any complaints hotline? Nasa website lang po namin. I'll get it po. And Hindi mo memorize yung hotline number niyo? hindi ko po memory. Sandali lang po. Kung hindi nga po ninyo alam, Mr. Chairman, kung anong hotline number ninyo, kami pa kaya? You know, I'm very disappointed, ha? This is something, if you were really serious about this issue, this would be at the top of your head. Nagbablock naman daw ang NTC na mga inirereklamong cellphone number na ngayong taon ay umabot na sa 800. Pero tinawanan yan ni Poe. Ilan ba ang may cellphone? Ilang milyon? 100, maybe 100 plus million, Your Honors. 800 lang yan. Alam mo, this is so tragic. It's funny already. Ayon sa National Privacy Commission o NPC, posibleng nakukuha ng scammers ang impormasyon ng mga cellphone user sa mga payment o messaging app. Ganyan din ang tingin ng NTC at PNP. Cybercriminals have access in the dark web wherein they can buy or freely downloaded some personal identifiable information coming from compromised system that are being offered online. Mga tinatawag na data aggregator at broker naman ang itinuturo ni dating NPC Commissioner Raymond Liboro. Data middlemen, right? At sila po ay legally na nakakanegosyo ng ating mga telcos. These brokers exploit global vulnerabilities in mobile networks, and they can send SMS through regular, legitimate business routes. Binanggit din ni Poe na kailangan din daw magpaliwanag ng online platforms tulad ng GCash at Viber dahil may reports anya na ang registered names sa mga naturang platform ang nasa spam texts. Dumalo rin sa pagdinig ang kinatawan ng GCash at itinanggi nilang sa kanila nanggaling ang data leak. Secure daw ang kanilang system at may 1.37 million fraudulent accounts na raw silang binlock. Nauna nang sinabi ng Viber na tiniyak nilang gumagamit sila ng end-to-end encryption. Ibig sabihin, hindi umano ma-access ng kumpanya ang mga pribadong pinag-uusapan ng mga user nito. Sa gitna ng lumalawak na problema sa text scams, tingin ni Senator Grace Poe ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng mga telecommunications company, isa sa mga maaaring maging solusyon ang SIM Card Registration Act na muling isinusulong sa Kongreso. Naipasa ito ng 18th Congress pero vinito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng panukalang batas, irerehistro ang SIM sa pangalan ng user kaya mas mabilis daw na mahuhuli ang scammers. Suportado ito ng telcos. We will be providing an online platform for SIM buyers to register. They will only be able to use it once they register to our online platform. Maganda pong suggestion nyo na wag muna i-activate yung SIM card pag nabenta kunwari, pag nag-register na. We are supportive now of the SIM Registration Act. We do believe that it will help in the eradication of these text scams. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. 100% handa na raw ang simbahan at mga otoridad sa Naga City sa Camarines Sur para sa traslasyon ng imahen ng Peña Francia para sa Peña Francia Festival. Bukod sa mga pulis at sundalong magbabantay sa pagbabalik ng traslasyon na nakansela ng 2 taon dahil sa pandemya, nakahanda na rin ang mga opisyal ng barangay sa inaasahang dagsa ng mga deboto. Nakalatag na ang mga assistance desk at first aid station. Alas 3 ng hapon bukas, inaasahang mag-uumpisa ang paglipat ng mga imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia at El Divino Rostro mula sa Peña Francia Shrine patungong Metropolitan Cathedral. Hiniling ng gobyerno ng Pilipinas sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC na tanggihan ang hiling ng Office of the Prosecutor na ituloy ang investigasyon nito sa naging giyera kontra droga ng bansa.
Sa isinumiting komento ng Office of the Solicitor General sa pretrial chamber ng ICC, iginiit po ng Pilipinas na wala sa jurisdiksyon ng ICC ang mga kaso kaugnay sa kampanya kontra droga. Hindi rin daw ito maitatawag na crimes against humanity dahil hindi naman daw ito maituturing na pag-atake sa mga sibilyan. Iniimbestigahan na rin daw ng mga tamang ahensya sa bansa ang mga kasong inihain sa ICC. Mas dapat din daw bigyan ng prioridad ang nangyayaring paglilitis na ginagawa ng Pilipinas kaugnay sa mga kaso ng gyera kontra droga. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Thank you.